Good morning mga kababayan. Good morning from Michigan, USA. Welcome back sa channel natin. I'm on my way to work and medyo may snow sa daan. Kaya naisip ko na mag-vlog because I noticed may mga viewers na nasa Pilipinas pa na I think they're in the process of moving here in Michigan. So I think na appreciate nila, siguro nagre-research kayo kung ikaw man na nanonood ngayon, nagre-research kayo about Michigan kasi punta kayo dito. I'm not sure kung either nurse, IT or teacher. I'm aware na maraming mga Filipino teachers na recruit at currently nandito especially sa Detroit area uh, teaching there sa public school right there. So, I don't know, I don't have any feature dito sa iPhone kung paano yung ipe-press ko lang tapos mag-flip yung camera. So, i-stop ko muna para makita niyo yung view ng dinadaanan ko, okay? Alright guys, so yan ang aking view. Sorry, hindi ko ma-adjust para hindi nakikita yung nandyan sa salamin. Nakadikit yung parang aking cellphone holder. So, anyway, yan. Ito ang dinadaanan ko. I mean, I could have taken the highway, pero I avoid highway. I like this route. Lalo pag summer, may mga dahon yung mga branches ng puno. It's very lush here in Michigan. At some point, pag nag-summer na at bumalik na yung mga dahon dyan sa puno, ipapakita ko sa inyo. But just to give you an idea, yep, this is, how it looks like. I think my deer. I don't know if you can see it. Medyo malayo. Ayan, ayan, ayan. Tignan nyo guys, my deer. My deer. Ayan. Nakita nyo ba? Medyo mabilis mabilis yung takbo ko eh. May kotse sa likod kaya I couldn't like really do a full stop. Pero ito ang aking daan papunta sa work. As I was saying earlier, I try to avoid the highway, lalo pag ganitong may snow. I know, someone out there may debate with me and say na statistically speaking, mas safe magmaneho sa highway. But I don't know. Kung ako ay say spin out, I would rather spin out or slide sa ganitong daan kesa sa highway na may mga katabi kang mga semi-truck, mga 10-wheeler trucks. So yan, so dito may dumadaan na tren o wala, may kotse or wala, pag stop sign, you really have to stop. Kahit walang nakatingin, kahit walang police, we stop. So ayan, so nakita nyo na yung daan ko. So anyway, nakakatakot ba magmaneho? Siguro sa umpisa, pag hindi ka sanay, and then eventually, just like with anything and everything in life, pag marami ka ng experience, gamay mo na, you get used to it, then it's not so bad after all. Ang trick or ang technique or ang secret is you just have to leave really early. So, usually ang drive ko sa work without the snow is about like 30 minutes. So, ang ginagawa ko pag ditong may snow, umalis na ako ng bahay 1 hour. I give myself 1 hour. So that way, relax ako. So kapag relax ka, and you have the time to really slow down, walang problema. Another thing I will add na nakakatulong talaga sa akin is yung snow tires. I think we bought a new set of tires last year, and I think umabot siya ng mga 1,200. Naglalast naman yan mga all the way up to 7 years. Pero it's not a luxury thing. It's for me personally, it's a safety feature. Lalo ako medyo may distance yung maneho ko, di ba? Nabot ako ng 30 minutes. It's really a safety feature for me, and talagang na
I definitely can tell the difference yung technology ng snow tires. Basta lang may ano siya mas may grip sa snow. So, yeah, it can be scary to drive. Actually, magta 21 years na ako dito sa Michigan. Yeah, may mga experience ako nun sa highway. Nag-spin out. Tapos, nung huminto na yung kotse ko, I was facing the opposite side of the highway. Alam nyo, praise God, pinotektahan niya ako kasi imagine kung nag-i-spin ako tapos merong semi na nabangga ko, it could have been pretty deadly or fatal. So, thank you Lord kasi pinotektahan niyo ako. Tapos may mga eksena na yung nag-fishtail. Pag ganun-ganon. Yung pag-spin out ko, tinatawag na black ice. Black ice kasi, transparent na na matigas na yelo. So, very slidey yun. Mas slippery yun kesa sa snow. So, yun lang. Pero like I said, kaya nga if you can take your time, maigi yun. 'Di ba? Para tapos yung mga kung pwedeng mga backroads, ako yun ang choice ko. Yun ang preference ko talaga yung pinakita ko sa inyo dito sa backroads. So, yeah. So, kung lilipat kayo dito sa Michigan, assuming yung titirahan nyo at saka yung location ng trabaho nyo medyo malayo and you'll actually need to drive medyo malayo kung lalakarin nyo lang. You really need to have a car. Tsaka dito sa Michigan, for the most part, you really need to have a car. Unless, yun nga, talagang walking distance lang yung yung nasa area ka talaga na pwede ka maglakad sa grocery, pwede ka maglakad sa trabaho mo, workplace mo. Pero hindi ito ang area na yung mga big city katulad ng like let's say Chicago, New York, 'di ba? May mga subway, bus system, madaming mga public transpo. May mga certain areas na merong maliit na bus system like dito sa Ann Arbor. Nandito yung University of Michigan. So medyo may mga bus route dito sa bubble ng Ann Arbor. Pero halimbawa from my house, dito wala. So, prepare to to learn how to drive kung hindi pa kayo marunong. Dali lang naman most of the cars here naman matic na. Na naman ng mga di na stick shift. Siguro may mga piling-piling stick shift pero for the most part automatic na. If you have time right now, i-research nyo kung pati yung process ng pag-apply ng driver's license, kung ma-access nyo na online pati yung booklet for written test. Di ba? It's good to be prepared. I-research nyo na lahat yan kung ano yung process ng pag-apply ng driver's license ninyo. Kahit marunong na ako magmaneho sa Pilipinas, nagmamaneho na ako. Pagpunta ko dito, try to remember kasi almost 21 years na. I think part of the process was sa pag-acquire ng driver's license, I still had to enroll to a school. Tapos, may paperwork from that instructor that will clear you. Tapos, dadalhin mo yun sa Secretary of State. Tapos, ID. They normally need 2 IDs. Tapos, back then. And then, you will schedule, and then they scheduled a written test and then practical. Tapos, yun na. Then, you pass the test. Ang pinaka parang challenging nun yung may cone. Tapos, susuot ka dun sa cone. Tapos, yung backing. So, kung hindi ka marunong magmaneho, mag-ano ka na, yan na, that's a way to prepare. Mag-ano ka na, mag-aral ka na dyan sa Pilipinas. Kasi kakailanganin mo talaga magmaneho dito sa Michigan. So, those are my practical tips. Winter, kung nag-ano kayo, my first winter here, I was amazed. Kasi pag nakikita mo sa pelikula, di ba, yung baba may eksena sa pelikula na American film, 'di ba, or western film na winter tapos umuusok yung bibig nila, 'di ba? Anong nangyayari yan?
Pero akala mo sobrang lamig. Tapos, you know, I remember yung first winter ko, nakaano lang naman ako, nakapantalon, pero ganito na, naka-layer na sa top, merong, sweater, tapos, etong ganitong winter coat. Tapos sabi ko, ay, ganito lang pala to. May mga iba naman nagle-layer din ng underpants pag talagang lamigin. Pero typically, jeans, enough na. Tapos nagle-layer ka na lang sa top. So yeah, it's not that bad. Pero yung first experience ng snowfall was very magical. Kahit na yung flurries, kasi yung flurries, meron siyang shape na very unique. Design ni God na naman yan. So pag nakapunta kayo dito, makikita niyo yung mga snowflakes. Snowflakes pala, sorry, not flurries. Yung snowflakes. May kakaiba siyang shape. And they're very unique. Each snowflake is different, has different design. So, yeah, I'm almost here sa aking trabaho. Ano pa bang gusto niyo malaman? Mag-comment kayo. Tulungan niyo ako mag-request kayo kung ano pang gusto niyo malaman dito sa Michigan. Cost of living, kahit saan naman mahal na rin talaga. Compared nung 21 years ago na na tawag dito ng mga bilihin. Ano ba pwede kong example? Siguro isang tray ng itlog, isang dosena, 12 eggs, no? Dati yan, may mga pa yun $1.50. Ngayon, depende kasi marami ng dito pagpipilian do you want just regular eggs? Do you want pasture raised? Do you want organic grass fed? So, ngayon nag-range na between $4 all the way to like $8-9. Depende kung anong klaseng itlog yung bibilin nyo. Pero dito kasi sa Amerika, iba-iba mga grocery store dito. Meron yung katulad dyan sa Pilipinas nyo, yung SNR, di ba? So, Costco and Sam's Club, bulk, mas mura. Pero pag sa smaller, pero syempre may membership fee yun, di ba? So, pag pumunta kayo sa mga, like dito sa amin sa Michigan, Meijer, Kroger, medyo iba din naman yung presyo nun. Tapos meron mga bougie, fancy grocery store like Whole Foods and Plum Market. Yan, mahal din, mas mahal yung mga nila, mga pricing nila ng mga items nila. So, siguro one of these days, kung gusto nyo, magpa-produce ako ng video na mas in-depth. Pero today, driving lang naman. Gusto ko lang makipag sa inyo. Chikahan sa inyo, pakita lang sa inyo itong aking ruta papunta sa work. So, this type of snow on the ground, itong amount na to, wala. Very normal. It's not scary at all. Ang scary lang naman talaga sa totoo lang yung, kaya nga dapat you can take your time and slow down. Kasi ang isa sa pinaka-scary personally sa experience ko is, if you are speeding, tapos you have to make a sudden stop, yung magbe-brake ka, yun yung nakakatakot. Kasi yun sa naging experience ko, yun yung pwede talagang mag-spin ka Ang trick talaga is your speed is just slow enough na kapag pating pagbe-brake ko slowly, pakunti-kunti lang. Sa experience ko kapag biglaan, doon ako sa slide, nagfi-fishtail or nag-spin out. Doon may sliding effect. Kaya ito, tamo. Dahan-dahan lang. Anyway, I'm here at sa plaza kung nasaan na yung aking trabaho. Pakita ko sa inyo yung parking, ha? So, ayan. Ito, Plum Market to my right. This is a fancy grocery store. They have a lot of nice stuff there. Pero mahal. Kasi itong area na to ng Ann Arbor, it's a place where people are like professionals here. Mga doctors, surgeons, professors, professional. So, ganito yung tsura ng strip mall dito. So, ayan, Sola Salons, that's where I work.
Pero may Dollar Tree, meron dance studio, rally house, ano yan eh, mga sa sports fan. Tsaka makakabili ng mga University of Michigan na t-shirt, merch. May Ulta Beauty to my left, Sierra, Burlington Home Goods. So, sa likod, merong may mga restaurants. So, ito yung tinatawag na strip mall. Dito sa Michigan. Kita niyo yung snow. Ayan. Boom. Okay guys, I'm here. It's time to make kayod. Alam niyo na, we have bills to pay. Kaya, ayan. Okay guys, so kung na-enjoy niyo yung video, like, share, subscribe. Ganito lang yung gusto kong vlog. Very laid back lang, informative. Kung may mga tanong kayo, itanong nyo na lang kung ano yung mga questions na meron kayo dyan sa comment section. Lalo yung mga lilipat dito, kung ano yung gusto nyong i-research ko para sa inyo. Tanong nyo na lang. Alright, salamat sa panonood. Follow na lang at like at subscribe. Bye po!